Hey mga ka-EA, support today's video. Grabe yung Alegre One Lopre Season 2. First lap pa lang talagang naging matindi na ang naging labanan, no? Diyan San Narciso, Quezon. So ang update. So ito, mag-aabang din tayo mamaya ng ating club training naman. So kahapon naganap Sabado yung release ng ng Alegre One Lopre Season 2. So San Narciso, Quezon sila. So, ang pinaka main factor nung mismo naging race kahapon is yung panahon. Ayan, kasi kung magbabase ka sa mga training nila nitong mga previous na mga weeks, is maganda naman yung mga arrival ng ibon. Kasabay na rin doon yung bigla ang pagtalon din siguro ng air distance, no? Mga kalapatids, nung mismo training to first lap. From 109 kilometers, tumalon na 190. No, so almost 100 yung gap nung pinaka air distance nung first lap, no, versus dun sa last training. So actually napanood ko rin yung pinaka release nila sa San Narciso based dun sa video, makulimlim pero di naman umuulan. So from 5,500 plus birds kahapon, ang pauwian is nasa 7 to 9% lang ang nag-total clock. Pero possible may mga pauwi pa yan today. So hopefully makauwi pa yung karamihan ng mga ibon na mga nag-entry, na kalapatids natin dyan sa Alegre One Lopre. So meron tayong mga kaibigan at tropa na nag-entry dyan. So yung iba pinalad, nakapagpaklak na isa, dalawa. The rest talaga totally wala. So ang nagklak kahapon, kung di magkakamali, nasa 400 plus, no? 400 plus. So mga sumali dyan sa One Lopre is talagang mga kilalang tao na rin sa pigeon industry. Yung iba mga champion na rin talaga sa mga kanilang mga club. So talaga di mo masasabi yung yung outcome na mangyayari dyan sa first lap pa lang. So last year kasi, last season hanggang Kalbayog sila, no? So pahirapin din yung pinaka last lap nila. So wala, di mo talaga masasabi, wala talaga makakapagsabi kung sino ang magiging pinakamaganda ang pauwian nitong season 2. A few moments later. So, bali nung nakaraang month is nagkaroon tayo ng chance na makasali dun sa year-end party ng Kalapatid Speeds, no? So nakasali tayo dun sa pa-event, pa-games, the same time yung pa-exchange bird na tinatawag. So yung kinuha ko na ibon sa loft ni Kumparing Dabarkads last time is totally, yun yung ibon na exchange bird ko. So nagdala rin ako ng exchange bird, yung isa dun sa mga panlaban ko ng mga Arthur Banded na bloodline na Javier, yun yung pinalit ko. Kaya nabawasan ng isa yung panlipad ko. Then sad to say, yung ibang mga naiwan dito na apat, dalawa doon is nawala din ng training. So dalawa na yung ongoing natin na sinasampa sa club training, which is today is yung pinaka last training na sasalihan natin doon sa dalawa. So kung sino uuwi, automatic next week is mailalaban na natin para sa first lap all bird. Tsaka sa TDFC na ang price is brand new Aerox, no? So yung ibon na kinuha ko dun sa lock ni Kumparing Dabarkads is related sa season 1 ng Alegre One Lopre, which is yung 12 placer galing kay Aquino Brothers, no? Diyan sa Rizal. Ayan, kilala nyo naman yan mga kalapatid. So yun yung naka-exchange word ko nung year-end party ng kalapatids, no? So nandito nga yung ibon na yun. Ayan. So ito is full sibling mismo nung ibon na yon, yung 12 placer na yon. So ilalagay ko na lang dyan sa screen yung pinaka ibon na yun. Ayan, full sibling niya to. So ang plano natin dito is gagawin kong materyales, no? Then hopefully mas maging maganda yung maging condition niya ito sa mga susunod na mga weeks. Medyo na-stress lang dito sa lab kasi syempre YB pa nun dumating, tapos yun nga, syempre naninibago. Kaya yung appetite yung kain, nakamonitor ako pagdating din sa vitamins, no? Ayan, so meron din tayong galing na ibon kay Sir Angelo, yung kino-content natin recent dyan sa may poultry supply. So pinadalahan niya ako ng ibon nung nag-love visit ako sa kanya. Lahi ito ng pamilya nung kay Sir Salde Garcia. Ayan. So kukondisyon natin to, possible siguro mga mid-year na natin magagamit to.
Ayan. So dahil meron naman tayong mga nakakasa dito, so ito muna yung ating popokusan. Ayan, 3 pair. Yung napag-usapan namin na isang kalapatids nga na planong sumali ulit sa susunod na season, which is the season 3 ng Alegre, ipafinalize namin yung usapan kung paano yung magiging deal dun sa breeding tsaka dun sa pag-entry nga, no? Kasi hindi rin kasi biro yung pag-entry dun sa Alegre. Kung di ako nagkakamali, naalala ko, ang perching fee per bird is parang 2,200. Parang ganun. Tapos 4,500 naman para sa activation. So yung activation, binibigay yon after ng 80 kilometers o 100 kilometers training, no, sa Alegre. Tapos yung perch fee, yun yung mismong ibibigay mo during or upon sending yung mga ibon. So usually naman wala namang specific na mga qualification na singsing, kahit tawag nito personalized banded ba yan, basta may number, tapos commercial ring or club ring, basta naka-series ng taon na yon. So ngayong darating 2026, so dapat may 2026 series band, no, na naka-indicate. Pagdating naman sa personalized band, walang problema, basta nga kagaya na sabi ko, naka 2026 band yung pinaka nakalagay sa singsing. Tapos kung nagkakamali, dapat at least vaccinated. So make sure nyo lang din na 100% condition yung ipapadala nyo na YB doon, kasi nagkakaroon din sila ng ng screening, no. So pag meron silang nakita na hindi okay, is automatic na re-reject. So importante meron kayong backup na dala na rin mismo. So for example, meron kayong 3 bet na ibon, wag lang yung dadalhin nyo. Automatic dapat magdala din kayo na excess bird, either 2 or 1 or kung 3. Ganun lang gawin nyo para hindi masayang yung punta nyo. So by March 1 is mag-a-accept na ata sila ng mga mag-i-entry by first week ng March, no, para sa season 3. So good luck sa lahat ng mga may plano na sumali sa season 3, no. So tayo plano pero hindi pa totally tapos yung yung deal, kumbaga. Basta pinaplansya natin na maigi para at least maging maganda yun, maging pulido yung yung mga susunod na mga plano natin sa padating na season 3 ng Alegre. 75 years later. Sa mga gustong humabol, meron tayong pa-trending bird. So PM lang kayo sa ating Facebook page, EA Love TV. Ayan, so ito is naka-ring band ko to ng NDR, BBC. So ito is keep ko dahil panlaro. Ito yung nakalatag natin sa trending bird. Ayan, 16 days old pa lang. Pero pag nag 30 days doon natin to i-out or i-release dun sa may magiging mapalad na makakasali sa pa-trending bird. Ayan, 30 points lang yun per slot. Parang nasa kalahati pa lang yung mga nag-entry, no? So nagbigay lang ako ng red cell tsaka ng victory pills digestion. So ayan, YB. Possible cock ata ito. Etong sa akin, possible hen, mas maliit yung size eh. So ito is blood related dun sa nilalaro natin ngayon sa padating na South Derby, which is si Admiral. So yung tatay nito, tatay ni Admiral is iisa. So half sibling sila. Tapos yung nanay, yung napanalunan natin sa BBC awarding, which is galing kay Sir John Lasatin, no? Kay Mayor John Lasatin. Imported bird John. Galing Thailand, OLR, parang gano'n. Yun yung na-research ko dun sa singsing tsaka dun sa feedback regarding dun sa ibon na nakuha ko. So ayan, PM lang kayo